Elias, mag-ingat ka sa pagbabantay ha, sabi ni nanay habang iniabot ang lampara. Nay! Saglit lang naman ako sa bukid, sagot ko, kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib. Kung may marinig kang kakaiba, huwag kang lalapit. Umuwi ka agad. Alam ko, Nay. Huwag kang mag-alala. Pinilit kong umiti bago ako lumakad papunta sa palayan. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang kasama ko. Nilagay ko sa gilid ang lampara at umupo sa damuhan. Bakit ba ako kinakabahan, bulong ko sa sarili. Normal lang naman ang gabi. Pero habang pinapakinggan ko ang paligid, may narinig akong kakaibang tunog. Isang mahabang ungol, hindi tao, hindi rin hayop. Napahinto ako. Siguro aso lang yon, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit muling umalingaw ang tunog, mas malakas, mas malapit. Kinilabutan ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang lampara. Mang Cardo, sigaw ko, baka kapitbahay lang. Walang sumagot. Nanginginig akong tumayo. Kung sino ka man huwag kang magbiro. Muli kong narinig ang ungol, kasabay ng kaluskos ng mga dahon. Doon ko siya nakita, isang nilalang na nakayuko, mahahaba ang kuko, at mata na kumikislap na pula. Diyos ko, halos hindi ako makahinga. Itinaas niya ang ulo. Ang mukha niya ay halo ng tao at hayop. Ang ngiti niya ay puno ng matutulis na ngipin. Hindi totoo to, panaginip lang, sabi ko habang paatras. Ngunit nagsalita siya, boses na malamig at nakakatindig balahibo. Elias, nanlaki ang mata ko. Paano mo alam ang pangalan ko? Matagal na kitang minamasdan. Anong gusto mo sa akin? Lumapit siya ng dahan-dahan, tila nanunukso. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Ang mga taong malapit sa iyo sila ang tunay na magtataksil. Hindi ako naniniwala, sigaw ko. Umalis ka. Natawa siya, malalim at nakakayanig. Malalaman mo rin. At kapag dumating ang oras na yon, wala ka nang matatakbuhan. Tumalikod ako at mabilis na tumakbo pa uwi, halos madapa sa mga damo. Tumigil lang ako nang makita ang liwanag ng aming bahay. Elias! Anong nangyari? Salubong ni nanay, halatang nag-aalala. May nakita ako, Nay. Hindi ako nag-imbento, aswang. Mata niya, pula. Tinawag niya pangalan ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Eri, kalma ka, anak. Baka pagod ka lang. Hindi, Nay. Totoo yon. Narinig ko boses niya, sinabi niya na pagtataksilan ako ng taong malapit sa akin. Nakita ko ang takot sa mata ni nanay, kahit pinipilit niyang magpakatatag. Makinig ka, Elias. May mga bagay na mas mabuting huwag nang pakialaman. Pero paano kung bumalik siya? Paano kung ako ang gusto niya? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, hinaplos niya ang buhok ko. Bukas pag-usapan natin. Sa ngayon, matulog ka na. Pero hindi ko na kayang itulog ang nakita ko. Habang nakahiga, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang pulang mga mata ng aswang at ang kanyang sinabi tungkol sa pagtataksil. Paano niya nalaman pangalan ko? Bakit niya sinabi na ang mga tao sa paligid ko ang dapat kong katakutan? Sino? Napapikit ako pero hindi mapakali. Kung totoo man yon, kanino ako dapat magtiwala? At doon nagsimula ang gabing hindi ko malilimutan, ang gabing unang bumungad sa akin ang bangungot na magbabago sa buhay ko magpakailanman. Nay, hindi ako makatulog kagabi, sabi ko habang humihigop ng sabaw sa hapag. Nakikita ko pa rin yung mga mata niya. Napahinto si Nanay Rosa. Anak, sinabi ko na sa'yo, baka guni-guni lang yon. Hindi po, Nay. Aswang yon. At tinawag niya pangalan ko. Paano niyang malalaman kung wala siyang pakay sa akin? Nilingon niya ako, halatang may tinatago. Elias, huwag ka nang magtanong. Basta't umiwas ka sa gabi. Pero paano kung bumalik siya? Paano kung umatake siya dito sa bahay? Mariin niyang binaba ang kutsara.
Hindi niya magagawa yon. Bakit ang sigurado mo, Nay? May alam ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Nanahimik siya sandali, parang may tinatimbang. Anak, hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman. Nay, buhay ko ang nakataya dito. Hindi niyo ako pwedeng gawing bulag. Umiling siya. Kung alam mo lang, mas mapapahamak ka. Tumayo ako at lumapit. Mas mapapahamak ako kung wala akong alam. Sabihin niyo na sa akin. Napabuntong hininga siya, saka bumulong, may dugo ako ng mangkukulam, Elias. Natigilan ako. Ano po? Ang lola mo, isa siyang albularyo, pero higit pa roon. May kakayahan siyang lumaban sa mga nilalang ng dilim. Ako ang tagapagmana ng dugo niya. Bakit niyo tinago sa akin yon? Tinatakot lang kita. Ayokong madamay ka. Nay, ngayong alam na nila pangalan ko, madadamay na ako kahit ayaw natin. Bakit hindi niyo agad sinabi? Nanginginig ang boses niya. Kasi bata ka pa. Hindi mo kayang pasanin ang bigat ng sumpa naming pamilya. Sumpa? Ang dugo namin laging hinahanap ng aswang. Dahil kami lang ang may kakayahang tumapos sa kanila. At ikaw, Elias, dala mo rin ang dugong yon. Parang bumigat ang dibdib ko. Ibig sabihin ako rin target nila. Tumango siya, luha ang pumapatak sa mata. At natatakot ako na baka kapag nalaman mo, piliin mo ang landas na hindi na ako makokontrol. Napalayo ako sa kanya, halos mabitawan ang lampara. Pinagkaitan niyo ako ng katotohanan. Paano kung mamatay ako nang wala man lang laban? Huwag mong sabihin yan, sigaw niya. Lahat ng ginawa ko para iligtas ka. Hindi ako ligtas, Nay. Kagabi pa lang, muntik na akong lamunin ng takot. Kung wala akong alam, mas lalo lang akong magiging biktima. Niyakap niya ako, pero hindi ko agad tinanggap. Elias, anak, patawarin mo ako. Akala ko mapoprotektahan kita sa pamamagitan ng katahimikan. Huminga ako ng malalim. Kung talagang may kapangyarihan ka, turuan niyo ako. Huwag niyo akong itago. Hindi madali, Elias. Mas mahirap ang walang alam. Mas pipiliin kong harapin ang dilim kaysa magpanggap na wala ito. Nagtagal ang katahimikan. Tanging tunog ng hangin sa labas ang naririnig namin. Sa wakas, nagsalita si Nanay. Kung ganun ang nais mo, bukas sisimulan natin. Pero tandaan mo, kapag pinasok mo ito, wala nang balikan. At baka ang mismong tiwala mo sa mga tao, masira. Napalunok ako. Hindi ko na nga alam kung sino ang pwede kong pagkatiwalaan. Kaya kahit paano, mas mabuting kasama kita. Tumingin siya sa akin, puno ng takot at pagmamahal. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang mga lihim na matagal kong itinago. Salamat, Nay, sabi ko, bagamat ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na bubuksan niya sa akin. Pag-akyat ko sa kwarto, nanginginig pa rin ako. Ang mga salitang narinig ko ay parang mabigat na tanikala, dugo ng mangkukulam, sumpa, at aswang na naghihintay. Kung totoo ang lahat ng to, bulong ko sa sarili, wala na talagang ligtas na lugar para sa akin. At doon nagsimulang mabasag ang mundo ko, hindi lang dahil sa aswang, kundi dahil sa sikreto ng sarili kong ina. Tahimik ang gubat habang naglalakad ako. Tanging mga kuliglig at langit-ngit ng tuyong sanga ang maririnig. Humigpit ang hawak ko sa lampara. Kung hindi ko haharapin to, habang buhay akong matatakot, bulong ko. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin. May aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Sino yan? Sigaw ko. Mula sa dilim, unti-unting lumabas ang nilalang, matangkad, payat, balat na kulay abo, at pulang mata na tila nakangiti. Elias, malamig niyang sambit. Nabingi ako sa sariling tibok ng puso. Bibangkilan, tumawa siya ng mahina, parang may pinaglalaruan. Alam mo na pala ang pangalan ko. Lumayo ka. Hindi ako takot sa'yo, kahit nanginginig ang boses ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Kung totoo yan, bakit nanginginig ang kamay mo?
Anong kailangan mo sa akin? Tumigil siya sa harap ko, halos 2 di pa lang ang layo. Hindi ako ang kaaway mo, Elias. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang aswang na sumisira sa baryo namin. Umiling siya. Maling isipin na ako ang tunay mong kalaban. Ang mga tao sa paligid mo sila ang magtataksil. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi totoo yan. Kilala ko ang mga tao sa paligid ko. Sigurado ka ba? Bumaba ang tono ng boses niya, parang nangakit. Kilala mo ba talaga kung sino sila? Pinilit kong huminga ng malalim. Hindi ako maniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Kung sinungaling ako, bakit hanggang ngayon, hindi sinasabi ng ina mo ang lahat ng katotohanan? Napakuyom ako ng kamao. Paano mo nalaman yon? Nakangisi siya. Matagal ko nang minamasdan ang pamilya niyo. Ang dugo ng mga kagayan niyo siya lang ang nakakapigil sa amin. Kaya't lahat kayo, target. Hindi mo ako madadala sa mga salita mo. Hindi mo kailangan maniwala ngayon, sagot niya, halos pabulong. Pero darating ang araw na makikita mo kung sino ang tunay na traidor. Napaatras ako. Tama na. Kung lalaban ka, lumaban ka. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ngumisi siya ng mas malaki, ipinakita ang matutulis na ngipin. Hindi pa ngayon. Hindi ikaw ang hahabol sa akin, ikaw mismo ang lalapit. Hindi mangyayari iyon. Lumapit siya ng bahagya, halos maramdaman ko ang malamig niyang hininga. Malalaman mo rin. At kapag dumating ang araw na yon, wala nang babalikang payapa. Ikaw mismo ang pipili sa dilim. Hindi ko na kinaya ang kaba. Bigla akong tumakbo, bitbit ang lampara, hindi lumilingon. Naririnig ko pa ang mahinang tawa niya na umaalingaw sa likod. Pagbalik ko sa dulo ng gubat, halos mawalan ako ng hininga. Diyos ko, totoo siya. At alam niya ang lahat. Nanginginig pa rin ako habang umuwi. Sa isipan ko, paulit-ulit ang sinabi niya, ang mga tao sa paligid mo, sila ang magtataksil. Sino kaya? Si nanay ba? O si Samuel? O may iba pa? At doon nagsimulang mabuo ang takot na hindi ko alam kung sino ang kakampi, at kung sino ang susunod na sisira sa akin. Elias, sigaw ni Samuel habang papalapit. Hawak niya ang balikat ko, ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Ang itsura mo parang galing ka sa impyerno. Samuel, mahina kong sagot, halos hindi ako makatingin sa kanya. May nakita ako. Nakita. Anong ibig mong sabihin? Bangkilan. Siya mismo. Nagpakita siya sa akin. Napakunot ang noo ni Samuel. Hindi maaari. Kung totoo yan, buhay ka pa dapat ba? Hindi siya umatake. Kakaiba, kinausap niya ako. Kinausap ka? Napaatras siya, parang hindi makapaniwala. Ano nang sinabi niya? Humigpit ang hawak ko sa lampara. Sabi niya, hindi daw siya ang tunay na kaaway. Na may magtataksil sa akin. At kilala niya ang mga sikreto ng pamilya ko. Tahimik si Samuel saglit bago muling nagsalita. Elias, huwag mong basta-basta paniwalaan ang mga salita ng aswang. Panlilin lang yan. Tama ka siguro, pero pinutol niya ako. Wala nang pero. Pakinggan mo ako. Huwag kang basta-basta maniniwala sa lahat. Puso mo lang ang tunay mong sandigan. Napatingin ako sa kanya. Bakit parang sigurado ka? Dahil kilala kita. Kilala ko ang takbo ng isip mo. Lagi mong inuuna ang galit at takot. Pero kung puso ang pagbabasehan, doon ka hindi maliligaw. Umupo kami sa ilalim ng puno. Naramdaman ko ang bigat ng paghinga ko. Samuel, natatakot ako. Hindi ko na alam kung kanino ako dapat magtiwala. Kung hindi mo alam, magsimula ka sa sarili mo. Pero paano kung tama si Bangkilan? Paano kung may traidor nga sa paligid ko? Nagtagal ang katahimikan. Saka siya bumuntong hininga.
Kung totoo yan, isa lang ang dapat mong gawin, maghanda. At ako, nandito para sa'yo. Napangiti ako ng pilit. Kahit nasabihin kong baka ikaw ang tinutukoy niya. Tumawa siya ng mahina. Kung ako man, matagal ka nang wala. Pero tingnan mo, nandito ka pa rin. Pinilit kong tumawa pero mabigat pa rin sa dibdib. Hindi ko alam, Samuel. Parang may tinatago ka rin. Natahimik siya sandali, saka tumingin sa malayo. Lahat ng tao may tinatago, Elias. Kahit ikaw, kahit ako. Ang tanong lang kailan mo malalaman kung handa ka nang malaman ang totoo. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Umiling siya, umiti ng pilit. Wala. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, hindi lahat ng sikreto masama. Minsan, kailangan lang itago para sa ikabubuti ng iba. Pati ba nanay ko? Siya rin ba? Huminga siya ng malalim. Elias, huwag mo siyang husgahan. May mga bagay na hindi agad dapat malaman ng anak. Nakakainis. Parang lahat kayo may tinatago sa akin. Kung ganun ang tingin mo, siguro oras na rin para lakasan mo ang sarili mong loob. Huwag kang maghintay sa iba. Ikaw mismo ang dapat pumili kung kanino ka maniniwala. Tahimik akong tumango kahit hindi malinaw sa akin ang lahat. Tumayo si Samuel, inabot ang kamay niya sa akin. Kahit anong mangyari, kaibigan mo ako. Hindi ko hahayaang mag-isa kang lumaban. Tinitigan ko ang kamay niya bago ko tinanggap. Sana nga, Samuel. Sana nga. Sa loob ko may bahagyang ginhawa. Pero may kirot ding hindi ko matanggal, parang may pader sa pagitan namin na hindi ko pa nakikita ng buo. Habang naglalakad kami pa uwi, tumatak sa isip ko ang bawat salita niya, puso mo lang ang tunay mong sandigan. Ngunit kasabay nito, bumulong din ang alaala ng tinig ni Bangkilan, ang mga tao sa paligid mo, sila ang magtataksil. Dalawang tinig. Magkasalungat. At ako, nasa gitna, unti-unting nadudurog sa pagdududa. Elias! Gising, sigaw ni Nanay Rosa habang tinatapik ako. Umalinggaw ang mga hiyawan sa labas, may halong iyak ng mga bata. Anong nangyayari? Tanong ko, mabilis akong bumangon. Ang mga aswang. Nasa baryo na sila. Nanginginig ang boses ko. Ngayon? Bakit ngayon? Wala nang oras. Dalhin mo to, inabot niya sa akin ang isang lumang bote na may langis. Iwiwisik mo kung lalapit sila. Nanay, paano mo? Huwag ka nang magtanong. Sundin mo ako. Lumabas kami, sinalubong ng nakabibinging sigaw. Mga kapitbahay ko, nagtatakbuhan, nagbubungguan, may ilan pang duguan. Sa itaas ng bubong, may nakasilip na mga mata, pula, nagliliyab. Diyos ko, bulong ko. Walang Diyos dito, Elias, malamig na tinig ang lumabas mula sa dilim. Bumaba si Bangkilan mula sa puno, nakangisi. Bangkilan, mumisi siya. Ayan ka na. Sa wakas. Hinila ako ni Nanay Rosa. Lumayo ka sa anak ko, halimaw. Inangat niya ang kamay at biglang nagliyab ang hangin. Amoy ko ang nasusunog na buhok ng isa sa mga aswang na sumugod. Rosa, tugon ni Bangkilan, alam kong gagawin mo yan. Tagapagmana ng dugo ng mga mangkukulam. Pero hindi ka sapat para pigilan ako. Subukan mo, sagot niya, nanginginig ang tinig pero matatag ang tindig. Bakit ako ang pakay mo? Tanong ko, sumisigaw laban sa kaguluhan. Dahil ikaw ang susi, Elias. Hindi mo pa alam pero alam ng dugo mo. Anong ibig mong sabihin? Tumawa siya ng malalim. Hindi ito ang oras para sa mga paliwanag. Sumama ka at malalaman mo. Hindi ako sasama, hinampas ko ng bote ang lupa, sumirit ang langis at nagliyab sa paligid. Umatras ang dalawang aswang. Matapang, wika ni Bangkilan. Pero hindi sapat. Sumugod ang ilan niyang kasamahan, naggangalit ang mga ngipin. Napasigaw ako. Nanay!
Itinaas ni nanay ang kanyang palad, biglang kumulog at kumidlat. Tumilapon ang dalawang aswang, nanginginig sa lupa. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Samuel. Nakatayo siya sa tabi ng isang anino. Hindi siya lumalaban. Hindi man lang siya tumutulong. Samuel, sigaw ko. Lumingon siya, pero hindi kumibo. Nakita ko, nakikipag-usap siya sa isa sa mga aswang. Nanlamig ang dugo ko. Anong ginagawa mo? Elias, sigaw ni nanay, humaharang sa isa pang umatake. Huwag kang magpahati-hati. Tumakbo ka. Pero si Samuel, tumakbo ka. Nanginginig ako, pero hindi ko inalis ang tingin kay Samuel. Bakit hindi ka lumalaban? Umiling siya, dahan-dahang nagsalita, halos hindi marinig. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko maintindihan dahil wala kang sinasabi, sigaw ko. Tayo ang inaatake, Samuel. Bakit nandyan ka lang? Ngumiti ng bahagya ang aswang nakausap niya, saka suminghap ng hangin na parang nanunukso. Si Samuel hindi man lang umatras. Tama si Bangkilan, bulong niya sa akin mula sa malayo, hindi mo alam ang lahat. Para akong tinusok ng libong karayom sa dibdib. Ikaw ang traitor. Nagpatuloy ang kaguluhan. Sigawan, kalabog ng mga bubong, mga matang kumikislap sa dilim. Hinila ako ni nanay, halos kalagkarin. Anak, huwag ka nang tumingin pa. Pero hindi ko mapigilan. Ang imahe ni Samuel, nakatayo sa tabi ng halimaw, ay tumatak sa isip ko. Ang kaibigan kong pinaniniwalaan kong kakampi, bakit siya? Samuel, huling sigaw ko, halos punit ang lalamunan ko. Sagot. Ngunit wala siyang ibinigay kundi isang titig na puno ng lihim. At doon, sa gitna ng apoy, dugo, at takot, alam kong nagsimula na ang pagkawasak ng tiwala ko. Samuel, totoo ba to? Halos hindi lumabas ang boses ko, habang nakatayo kami sa madilim na bahagi ng gubat matapos ang kaguluhan. Elias, mumisi siya ng malamig. Sa wakas, nakita mo na. Hindi ko kayang paniwalaan. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Ikaw ang kasama ko sa lahat. Kaibigan, tumawa siya ng mapait. Kaibigan ba ang tawag mo sa mga taong pinabayaan ang pamilya ko habang nagugutom kami? Habang ikaw, masaya sa piling ng ina mo? Hindi kasalanan ng baryo ang lahat, Samuel, sigaw ko. Hindi kasalanan ng nanay ko. Bakit ka nakipag-alyansa kay Bangkilan? Dahil siya lang ang nakinig, malamig niyang sagot. Habang lahat kayo nakatingin lang. Wala ni isang kamay na tumulong sa amin. Hindi ganoon, hinigpitan ko ang kamao ko. Naaalala ko pa, pumunta ako sa inyo, nagdala ng pagkain na kulang, awa na walang saysay, singhal niya. Ang gusto ko, hustisya. Pero walang hustisya sa baryong ito. Nanginginig ako. Kaya ginamit mo ako lahat ng sinabi mo, lahat ng pagtulong mo sa akin, lahat yon kasinungalingan. Hindi lahat. Umiling siya. Totoo, Elias, mahalaga ka sa akin noon. Pero mas mahalaga ang paghihiganti. Kaya ko kinilala ang mga lihim ng pamilya mo. Kaya ko pinakinggan ang lahat ng kwento mo. Dahil kailangan yon ni Bangkilan. Para akong binagsakan ng mundo. Ipinagkanulo mo ako, hindi lang ikaw, sagot niya, malupit ang mga mata. Ang buong baryo. Dugo ninyo ang kabayaran. Samuel, nakikiusap ako. May ibang daan. Hindi mo kailangang maging isa sa kanila. May daan niya, Elias, sagot niya, papalapit. At ito ang daan ng dilim. Dito ako malaya. Dito ko napaparamdam ang sakit na binigay sa akin. Samuel, bumigat ang dibdib ko. Hindi ito ikaw. Hindi na ako ang Samuel na kilala mo. Lumapit siya, halos magkadikit ang aming mukha. At kung pipilitin mong hadlangan ako, magiging kaaway na rin kita. Nanginginig ang boses ko. Hindi ako tatalikod. Kahit ikaw pa ang kaharap ko. Sandaling natahimik, pagkatapos ay tumawa siya, mapait at puno ng puot.
Matapang. Pero hangal. Sa likuran niya, sumulpot si Bangkilan, nakangisi. Magaling, Samuel. Sa wakas, nailabas mo na ang tunay mong kulay. Bangkilan, singhal ko. Ginamit mo siya. Pinahamak mo siya. Ginamit? Hindi. Pinili niya ito. Tumango siya kay Samuel. Hindi ba totoo? Tumango si Samuel. Pinili ko to. At kahit anong gawin mo, Elias, hindi na ako babalik. Napatitig ako sa kanya, nangingilid ang luha ko. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko. Pinagkatiwalaan kita ng buhay ko. At doon ka nagkamali, malamig niyang sagot. Hindi lahat ng tiwala ay dapat ibinibigay. Hindi lahat ng galit ay dapat inaalagaan, sagot ko, nanginginig ang tinig. Pinili mong lunurin ang sarili mo. At ako ang binaha ng sakit. Kung ganon, maghanda ka na, wika ni Bangkilan, kumikislap ang mga mata. Dahil wala ka ng matatakbuhan. Hindi ako susuko, sigaw ko, kahit ramdam kong kumakabog ang dibdib ko. Kahit ikaw pa, Samuel. Kailangan kong ipaglaban ang totoo. Totoo, mumisi siya. O ilusyon ng isang hangal na naniniwala sa kabutihan ng tao. Nagtagpo ang mga mata namin. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding sakit, hindi dahil sa takot sa aswang, kundi dahil sa pagkamatay ng isang pagkakaibigan na akala ko'y panghabang buhay. At sa gabing iyon, nadama ko ang pinakamapait na salita sa lahat, pagtataksil. Aray, halos hindi ko maigalaw ang katawan ko nang idilat ko ang mga mata. Dugo ang bumabalot sa braso ko, sugat na parang binuka ng matalim na kuko. Elias, narinig ko ang tinig ni Nanay Rosa. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay. Anak, huwag kang pipikit. Nanay, natalo ako, bulong ko, halos pabulong. Huwag mong sabihin yan, tumulo ang luha niya. Lalaban ka pa. Huwag mong hayaang manalo sila. Pero si Samuel siya mismo ang tumalikod sa akin. Paano ako lalaban kung mismong puso ko ang iniwan? Hindi puso mo ang iniwan, matatag niyang sagot. Tiwala mo ang tinapon niya. Pero anak, puso mo pa rin ang sandata mo. Napasinghap ako, ramdam ang hapdi ng sugat. Nanay, parang wala na akong lakas. Lakas? Hindi lang sa bisig nakikita yon. Nasa loob mo, Elias. Nararamdaman mo ba? Napatitig ako sa kanya. Parang may apoy pero hindi ko alam kung guni-guni lang. Hindi yan guni-guni. Dugo mo mismo ang nagsisilabasan ng apoy. Hindi basta-basta ang pinagmulan mo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya ng malungkot. May kapangyarihan ka, anak. Pinipilit kitang ilayo kasi alam kong kapag nalaman mo, dadalhin ka nito sa laban na hindi na matatakasan. Nasa laban na ako, nanay. At hindi na ako makakatakas. Bigla kong narinig ang tinig ni Bangkilan mula sa dilim. Magaling, Elias. Unti-unti mong nararamdaman. Nagpalinga ako. Bangkilan. Nasaan ka? Dito lang ako, malamig niyang sagot, parang hangin na bumabalot. Ramdam ko ang sugat mo, ang sakit mo, at ang galit na unti-unting lumalakas. Hindi galit ang gusto kong palakasin, sigaw ko. Kundi ang lakas para protektahan sila. Nakakatawa ka, sagot niya. Protektahan? Mismong kaibigan mo nga hindi mo naprotektahan sa sarili mong pagkabulag. Tumahimik ka. Elias, marahang hinawakan ni nanay ang kamay ko. Huwag kang padadala sa tinig niya. Pero bumalik sa isip ko ang mga salita ni Bangkilan. Ikaw ang susi, ikaw ang may papel. Anong papel ang sinasabi niya? Tanong ko kay nanay. Umiling siya. Hindi pa ito ang oras, ngayon na ang oras, sigaw ko. Kung hindi ko malalaman, paano ako lalaban? Tahimik siya sandali bago nagsalita. Ang papel mo ay ang putulin ang tanikala ng dugo, ang sumpa na bumabalot sa ating lahi. Kaya ikaw ang pakay nila. Kung ganon, sabi ko, nanginginig pero matatag, hindi ako pwedeng umatras.
Pero sugatan ka pa, mas sugatan ang loob ko, putol ko. Kung hindi ko lalabanan ngayon, kailan pa? Muling bumalik ang tinig ni Bangkilan, parang nanunuya. Matapang ka, Elias. Pero tandaan mo, bawat laban may kapalit. Kung kapalit ay dugo ko, tatanggapin ko. Basta't hindi ang kaluluwa ko. Sandaling katahimikan, bago sumabog ang halakhak niya sa dilim. Hihintayin kita sa susunod na gabi, Elias. At sa oras na yon, wala nang makakapigil. Nang mawala ang tinig niya, bumigat ang dibdib ko. Nanay, natatakot ako. Normal lang ang matakot, sabi niya, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko. Pero anak, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ang pagpili mong lumaban kahit natatakot ka. Napalunok ako. Kung ganon, lalaban ako. Handa ka na ba? Tanong niya, malungkot ang mga mata. Hindi. Pero kailangan. Tumulo ang luha niya habang ngumiti. Tama ka. Hindi laging handa ang mandirigma. Pero siya ang nagiging mandirigma dahil pinipili niyang tumayo kahit sugatan. Napasara ang mga mata ko, ramdam ang sakit ng sugat ko, pero mas ramdam ko ang apoy sa loob ko. At sa unang pagkakataon, alam kong nagsisimula na akong magbago. At kahit sugatan ako, naramdaman kong may laban pa sa harap ko, isang laban na hindi lang laban sa mga aswang, kundi laban sa dilim na unti-unting sumusubok sirain ang pagkatao ko. Lumabas ka na, Bangkilan, sigaw ko sa dilim. Ang sugat ko'y bahagya ng nagsasara, pero ang apoy sa dibdib ko'y lalong lumalakas. Hindi ka talaga natatakot, bumungad ang tinig niya, malamig, mabigat. Kakaiba ka, Elias. Kung nandito ka para muli akong saktan, gawin mo na. Tahimik siya sandali bago sumagot. Hindi. Hindi ngayon. Dumating ako para magsalita. Napatigil ako. Magsalita. Hindi kita naiintindihan. Bigla siyang lumitaw mula sa anino, mata niyang pulang-pula pero hindi galit, kundi puno ng alaala. Bago ako naging aswang tao rin ako. Napalunok ako. Tao. Ibig mong sabihin, tulad ko. Tumango siya. Isa rin akong anak, kaibigan, kapatid. Ngunit ako'y ipinagkanulo. Kanino? Sa mga taong pinaniniwalaan kong hindi ako iiwan. Humugot siya ng hangin na parang masakit. Kaibigan ko sila, ngunit ng oras ng panganib, ako ang isinakripisyo. Ako ang iniwan. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Kaya ka naging aswang. Dahil sa sakit. Sa galit. Sa pagnanais ng paghihiganti. Nang dumating ang dilim at inalok ako ng lakas, tinanggap ko yon. At mula noon, wala nang balikan. Natahimik ako. Parang tinutusok ang puso ko sa bawat salitang bitawan niya. Parang ako at si Samuel, bulong ko. Umisi siya, mapait. Elias. Ikaw at ako magkahawig. Pinagkanulo ng kaibigan. Pinuno ng apoy ang dibdib. Pero may pagkakaiba tayo, sagot ko, pilit na matatag. Hindi ko pipiliin ang daang pinili mo. Sigurado ka ba? Nanunuya ang tono niya. Kapag tumindi ang galit, kapag bumulong ang paghihiganti, kaya mo bang pigilan? O magpapadala ka rin? Pinikit ko ang mga mata ko. Sa loob-loob ko, ramdam ko ang apoy ng galit. Lalo na tuwing naiisip ko ang mukha ni Samuel. Kung aaminin ko, gusto ko siyang gantihan, sabi ko. Pero natatakot akong baka kapag ginawa ko yon, tuluyan na akong maging ikaw. Tumawa si Bangkilan pero may lungkot. Ganyan din ako noon. Sabi ko, kaya kong pigilan. Pero oras na tumikim ka ng dugo ng paghihiganti, hindi ka natitigil. Kung ganoon, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Gusto mo bang sumama ako sa'yo? Umiling siya. Hindi, Elias. Hindi kita inaakit. Gusto kong makita kung may magtatagumpay na hindi ako. Kung may kayang pumili ng liwanag kahit nilalamon ng dilim. Bakit ako?
Dahil ikaw ang paalala sa akin ng sarili ko noong ako'y tao pa. At kung bumagsak ka, mapapatunayan kong tama ako, na lahat ay nauwi sa dilim. Nanginginig ang kamay ko. At kung hindi ako bumagsak? Kung hindi, sagot niya, mahina, halos bulong, baka ikaw ang magtapos sa sumpang ito. Napasinghap ako. Sumpa? Lahat ng naging tulad ko, iisa ang ugat, sakit, pagtataksil, galit. Kapag naputol ang tanikalang iyon, mawawala ang lahi naming aswang. Tinitigan ko siya ng matagal. Kung ganoon, ikaw na mismo ang nagsabi, ang laban ko ay hindi lang laban sa mga aswang, kundi laban sa sarili kong galit. Tumango siya, mabigat ang mga mata. At doon ka masusubok. Hindi sa talim ng espada, kundi sa bigat ng puso. Sandaling katahimikan. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. Elias, muling sabi niya, kapag dumating ang araw na hindi mo na kayang pigilan ang apoy sa dibdib mo, tandaan mo ako. Tandaan mo kung ano ang naging kapalit ng paghihiganti. Bangkilan, halos mahulog ang boses ko. Kung kaya mong magsalita ng ganito, bakit hindi ka nalang bumalik? Bumalik ka sa pagkatao mo. Umiling siya. Huli na para sa akin. Pero hindi pa para sa'yo. At bago ko pa siya masagot, naglaho siya sa dilim, iniwan akong nanginginig, sugatan, at mas litong-lito. Naupo ako, hawak ang dibdib kong kumakabog. Kung bibitawan ko ang galit, maliligtas ako. Pero kung hindi, napatitig ako sa langit. Baka tuluyan akong maging katulad niya. At doon ko napagtanto, ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga aswang. Ito ay laban sa apoy ng paghihiganti na unti-unting kumakain sa aking pagkatao. Nakahawak ako sa sugat ko habang nakatingin sa dilim. Parang dalawang tinig ang naglalaban sa loob ko, galit at awa. Samuel, bulong ko, karapat-dapat ka bang mabuhay pagkatapos ng ginawa mo? Parang sumagot ang hangin. Patayin mo siya, Elias. Napapikit ako. Hindi ko alam kung guni-guni o boses ng sariling galit. Hindi, sagot ko sa sarili. Kung papatayin ko siya, magiging tulad ako ni Bangkilan. Ngunit biglang bumalik ang mga alaala, ang pagtawa ni Samuel habang nakatayo sa tabi ng aswang. Elias. Narinig ko ang boses ni Nanay Rosa sa likod ng isip ko, alaala ng kanyang mga aral. Ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti. Nasa pagpipigil. Napahawak ako sa ulo. Pero nanay, paano kung ang pagpipigil ko'y magdulot lang ng mas malaking kasamaan? Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, sagot ng alaala. Ngunit kaya mong pumili kung ano ka magiging. Umiling ako. Pero nanay, siya ang nagdala ng aswang sa baryo. Kung hindi ko siya titigpasin, baka mas marami pang mamatay. At doon siya lumitaw, si Samuel mismo, lumalapit, bit-bit ang lamparang mahina ang sindi. Elias, Anya, gusto kong magpaliwanag. Hinila ko ang itak ko, nanginginig ang kamay. Ano pang paliwanag ang kaya mong sabihin matapos ang lahat? Ginawa ko yon dahil iniwan nila ako noon, sagot niya. Wala akong baryo, wala akong pamilya. Ikaw lang ang meron ako, pero kahit ikaw, hindi mo alam kung gaano kahirap. Samuel, singhal ko, dahil ba sa sakit mo, karapatan mo na ang ipahamak kaming lahat. Umiyak siya. Hindi ko ginusto na ikaw ang masaktan. Pero nang dumating si Bangkilan, binigyan niya ako ng bagay na hindi ibinigay ng iba, pagkilala. Pagkilala. Napatawa ako, mapait. Tinanggap ka niya kapalit ng dugo ng sarili mong mga kababaryo. At tinatawag mong pag-ibig yon? Hindi mo naintindihan, sigaw niya. Ikaw ang paborito, Elias. Lagi ikaw ang pinapansin, ikaw ang iniingatan. Ako? Ako ang walang halaga. Kaya pinili ko siya. Napatitig ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, pero puno rin ng kasinungalingan. Kung gayon, bulong ko, hindi ka lang nagkasala. Pinili mo talaga. Tumango siya, luhaan. Pinili ko. At alam kong hindi mo ako mapapatawad.
Lalo akong nanginig. Tama ka. Hindi kita mapapatawad, hindi pa ngayon. Umusad siya palapit. Kung gayon, tapusin mo na. Alam kong gusto mong ipaghiganti ang baryo. Gusto mong ipaghiganti ang sarili mo. Sige, gawin mo. Itinaas ko ang itak. Ang bigat ng sandali halos pumatay sa akin. Elias, muling boses ni nanay sa isip ko, kapag pinili mong pumatay, wala nang balikan. Pero narinig ko rin ang boses ni Bangkilan, malamig. Kapag pinili mong magpatawad, tatawanan ka nila. Lalapastanganin ka nila. Mas mabuti nang ikaw ang manakit kaysa ikaw ang saktan. Tumahimik kayong lahat, sigaw ko, halos mabaliw. Elias, nagmamakaawa si Samuel, nakaluhod na. Tapusin mo na. Ako ang may sala. Nakaamba ang itak sa kanyang leg. Nanginginig ang kamay ko. Kung patayin kita, matatapos ang lahat, pero kung palalayain kita, baka masira na naman ang baryo. Kung papatayin mo ako, sagot niya, tama si Bangkilan. Wala ka ring pinagkaiba. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang tunay, isang taong pinili ang dilim, ngunit isa ring kaluluwang durog na durog. Hindi kita papatayin, bulong ko. Nabigla siya. Ano? Hindi dahil karapat-dapat kang mabuhay, kundi dahil ayokong maging ikaw. Napasigaw siya. Duwag ka, Elias. Duwag. Kung pagiging duwag ang hindi pagpatay, sagot ko, mas pipiliin ko iyon kaysa maging halimaw. Bumagsak ang itak sa lupa. Ako'y lumuhod, nanginginig. Hayaan ko na ang langit ang humusga sa'yo. Nagtawanan siya, mapait. Akala mo ligtas ka? Hindi, Elias. Ang awa mong iyan ang sisira sa inyo. Tumalikod ako, dala ang bigat ng desisyon. Habang lumalakad palayo, ramdam ko ang luha sa aking mga mata. Nanay, bulong ko sa hangin, ginawa ko ba ang tama? Walang sagot, tanging katahimikan ng gabi. Ngunit sa kaloob-looban ko, may bahagyang ginhawa, kahit ang galit ay hindi pa tuluyang nawawala. Ang laban ay hindi natapos sa baryo. Ang tunay na laban ay nasa loob ko, sa pagitan ng pagpatawad at paghihiganti. At ngayong pinili kong huwag patayin si Samuel, hindi ko alam kung kaligtasan ba ang aking hinabi o kapahamakan. Elias, sigaw ni Nanay Rosa habang umaalingaw-ngaw ang iyakan ng mga tao. Huwag kang bumitaw. Hindi na ako bata, nanay, tugon ko, mahigpit ang kapit sa itak. Ngayon, ako ang haharap sa kanila. Mula sa dilim, lumitaw si Bangkilan. Ang mga mata niya ay nagliliyab na pula. Huling gabi mo na ito, Elias. Ang dugo mo ang tatapos sa sumpa. Kung totoo yan, sagot ko, kailangan mo munang patunayan. Tumawa siya, malamig at mahaba. Tigas ng loob mo, pero takot ang bumabalot sa'yo. Ramdam ko. Takot? Takot ako, sagot ko. Pero hindi na ito ang magpapatalo sa akin. Mula sa likuran niya, sumulpot si Samuel, nakangiti. At muli tayong nagkita, Elias. Handa ka na bang tapusin ito? Handa akong tapusin ang pagtataksil mo, singhal ko. Hindi lang laban ito ng dugo, laban ito ng puso. Puso. Tumawa siya. Wala nang saysay ang puso. Ang tanging natira ay galit. Kung galit lang ang natira sa'yo, ako naman, hindi ko hahayaang lamunin ako niyan, sagot ko. Elias, sigaw ni Nanay Rosa. Huwag mong kalimutan ang itinuro ko. Ang tunay na lakas ay nasa loob mo, hindi sa itak na hawak mo. Huminga ako ng malalim. Naririnig ko, nanay. At ngayon, ipapakita ko. Sumugod si Bangkilan, mabilis, parang anino. Naitaas ko ang aking itak, nagdikit ang bakal at mga kuko niya. Mahina ka pa rin, bulong niya. Kung mahina ako, sagot ko, hindi ako nakatayo ngayon sa harap mo. Biglang umatras siya, nagbigay daan kay Samuel. Elias, sabi ng dating kaibigan, ako ang tunay mong kalaban. Ako ang may hawak ng lahat ng sikreto mo. Nalaman mo lang dahil pinagkatiwalaan kita, sagot ko, nanginginig sa galit.
At ngayon, ako mismo ang babawi ng tiwala kong binasag mo. Subukan mo, Anya, humawak ng itak na kasing haba ng sa akin. Nagtagpo ang aming mga sandata. Tunog ng bakal laban sa bakal ang pumuno sa gabi. Bakit, Samuel, hinal ko? Bakit pinili mo siya kaysa sa atin? Dahil pinabayaan nila ako, sigaw niya. Dahil iniwan nila akong walang silbi. Hindi ako kailanman umalis, sagot ko, muling humampas. Ako'y nandito. Pero pinili mong talikuran. Pinili kong mabuhay, sigaw niya. Hindi buhay ang pinili mo, kadiliman. Muli kaming nagsalpukan. Sa bawat hampas niya, ramdam ko ang bigat ng kanyang galit. Sa bawat sagot ko, ramdam ko ang apoy ng aking determinasyon. Elias, muling sigaw ni Bangkilan. Tingnan mo siya. Siya ang tunay na anyo ng tao, mapanlinlang, mapagtaksil. Hindi mo siya maliligtas. Kung ganoon, sagot ko, hindi ko siya ililigtas. Pero hindi rin ako magiging ikaw. Umatake ako ng buong lakas. Nadapa si Samuel, bumagsak ang kanyang itak. Hawak ko na ang pagkakataon. Tapusin mo na, sigaw niya. Tapusin mo na at maging bayani ka. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko kailangan maging bayani kung ang kapalit ay pagiging halimaw. Tumalilis siya, umatras. Mahina ka, Elias. Duwag. Kung pagiging duwag ang hindi pagpatay, mas gugustuhin ko yon, sagot ko. Nagpakawala ng malakas na hagulgol si Bangkilan. Wala kang kayang tapusin. Kaya kitang lamunin. Muli siyang sumugod, mas mabilis, mas mabangis. Sa huling pagkakataon, naalala ko ang mga salita ni nanay, ang tunay na lakas ay pagpipigil. Humugot ako ng hininga, isinaksak ang itak hindi sa kanya, kundi sa lupa. Ang liwanag mula sa aking dugo at dasal ng nanay ko'y biglang kumalat, sumilaw sa dilim. Ano ito? Sigaw ni Bangkilan, nasusunog ang balat. Hindi ako nag-iisa, sigaw ko. Nasa akin ang dugo ng aking ina, ang alaala ng baryo, at ang desisyong hindi magpapaalipin sa kadiliman. Naghiyawan ang mga tao sa paligid, umaasa. Sumigaw si Samuel, natatakot. Elias, tigilan mo. Mamamatay tayong lahat. Kung ganoon, sagot ko, ito na ang wakas ng kadiliman mo. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa amin. Nadinig ko ang hiyaw ni Bangkilan, ang hagulgol ni Samuel, at ang iyak ng baryo. Sa gitna ng lahat, naramdaman kong gumaan ang bigat sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako ginapos ng galit. Nanay, bulong ko habang bumabagsak ang liwanag, natupad ko ang aral mo. At sa wakas, nagsimula ang katahimikan, ha? Akala mo ba mananalo ka? Sigaw ni Samuel habang hawak ang dugo niyang sandata. Hindi na ako takot sa iyo, Samuel, sagot ko, nanginginig pero matatag ang boses. Hindi mo na ako matatalo. Walang silbi ang tapang mo, tawa niya, pilit tinatago ang sugat sa kanyang balikat. Samuel, biglang lumabas si Bangkilan mula sa dilim. Tapos na ang laro natin. Napatingin ako. Bangkilan, bulong ko. Namilog ang mata ni Samuel. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako iiwan, tama? Ginamit lang kita, malamig na sagot ni Bangkilan. Wala kang halaga kundi isang kasangkapang madaling palitan. Hindi pwede, sigaw ni Samuel, hawak ang dibdib niya na tila tinusok ng mga salita. Nandito ako dahil sa'yo. Hindi ko kailanman itinuring nakakampi ang tulad mo, dagdag pa ni Bangkilan. Pinili mo lang magpaloko. Samuel, sabi ko, ramdam ko ang halo ng awa at galit. Ngayon alam mo na wala kang tunay na kapangyarihan. Lahat ng ginawa mo kasinungalingan. Tumahimik ka, sigaw niya, pero nanginginig ang kamay niya. Ginawa ko lang ito dahil gusto kong maging malakas. Malakas, tumaas ang boses ko. O dahil takot kang harapin ang sarili mong kahinaan. Napatigil siya, at doon ko nakita ang pangingilid ng luha sa mata niya. Bangkilan, pakiusap ni Samuel. Tulungan mo ako. Hindi mo ako pwedeng itapon.
Hindi ko kailanman tinutulungan ang mahina, sagot ni Bangkilan bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Bumagsak si Samuel sa lupa. Hindi pwede iniwan niya ako, lumapit ako, mabigat ang bawat hakbang. Ngayon naiintindihan mo na ang sakit na dinulot mo sa iba. Patawad, halos pabulong ang tinig niya. Hindi ko alam na ganito ang kahihinatnan, patawad, tanong ko, nanginginig ang kamay ko. Matagal mo akong niloko. Sinira mo ang buhay namin. Pinatay mo ang tiwala ng lahat. Alam ko, umubo siya ng dugo. Pero bago ako mawala gusto kong marinig mo, hindi ko ginusto na maging ganito, ako'y pinilit ng sarili kong takot. Nanahimik ako. Sa harap ko, ang dating matapang na kaaway, ngayoy nagmamakaawa. Sabihin mo may pag-asa pa ba akong mapatawad, halos wala nang hininga si Samuel. Hindi ko alam, sagot ko ng mahina. Hindi ko alam kung kaya ng puso kong tanggapin pa ang lahat. Kung ganon, napapikit siya, tumulo ang luha sa pisngi. Sana sa kabilang buhay makabawi ako. Dahan-dahan, bumagsak ang ulo niya sa lupa. Wala nang tunog kundi ang malamig na hangin sa paligid. Humakbang ako palayo, nanginginig ang tuhod. Ito na ba ang katapusan, bulong ko sa sarili ko. Ngunit sa puso ko, hindi ko alam kung mas magaan o mas mabigat ang pakiramdam. Ang galit ay nandoon pa rin pero may halong awa na hindi ko maipaliwanag. Bangkilan, sambit ko, nakatingin sa dilim. Ito ba ang gusto mong ipakita? Na ang galit ay walang patutunguhan kundi pagkawasak. Walang sumagot. Tanging katahimikan ang bumalot sa akin. Napasapo ako sa sugat ko, ramdam ko ang kirot. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang mas malalim na sugat na iniwan ni Samuel, hindi sa katawan, kundi sa puso. At doon ko napagtanto, minsan, ang pinakamalaking pagkatalo ay hindi nangyayari sa labanan, kundi sa loob ng sarili. Huminga ka, bulong ni nanay nang mahiga ako sa malamig na lupa, duguan at pagod. Hindi ka pa tapos, anak. Hindi na ako makagalaw, sagot ko, nanginginig ang boses. Ang katawan ko, sugatan. Pero buhay pa ako. Salamat sa Diyos, iyak niya ng mahina. Bumagsak ka, pero buhay ka pa rin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tuluyang nawala ng buhay, sabi ko habang tinitingnan ang mga nagkalat na tao at ang mga nagdidikit-dikit sa paligid, sinusubukang ipagaling ang mga sugat. Marami ang nawala, nanay. Marami. Ang mahalaga, mahina niyang sagot, ligtas ang baryo. At si Bangkilan, tanong ko, umiikot ang mga mata ko sa dilim. Bakit siya nawala? Umakyat siya, sagot ni Mang Cardo na dumating, huminga ng malalim. Pero hindi ito huli. Maaari siyang bumalik. Pag-aalala ko ngayon, sabi ko, bumigat ang dibdib. Hindi ko alam kung kailan ulitin. Pero may iba pang iniisip ako, nanay. Ano yon? Tanong niya. Kung ano ako ngayon, ano ang mangyayari sa akin bukas, sagot ko. Hindi na ako ang inosenteng Elias ng dati. Ikaw pa rin ang anak ko, mahigpit niyang tugon. Ngunit may bagong lakas ka rin. Gamitin mo para sa tama. Natahimik ako. Paano kung ang tama ay hindi sapat para mawala ang takot ng mga tao? Hindi mo kailangang mawala ang takot nila, sagot niya. Kailangan mo lang patunayan na may pag-asa pa. Lumuhod si Samuel malayo sa amin, duguan, halos wala ng lakas. Elias ing. Bulong niya, pilit. Hindi ko na mababawi ang lahat. Ano nang maibabalik mo? Tanong ko, matigas ang tinig. Ang pagkakaibigan. Ang tiwala. Hindi na. Ako'y nagsisisi, sambit niya. Hindi ako humihingi ng kapatawaran para sa sarili ko. Gusto ko lang sabihin na patawad. Malabong makuha ko yon, sagot ko, malamig. Ngunit naiwan ka pa ring tao, Samuel. Kung may paraan pa payagan mo akong maglingkod para mapawi ang sakit na idinulot ko, pagmamakaawa niya. Maglingkod, tanong ko. Paano mo gagawin yon? Ano man ang kailangan, sabi niya. Trabaho sa bukid, alaga sa may sakit,
kahit pagtulong sa pag-ayos ng bahay ng mga nawalan. Nanahimik ako. Iyan ba ang makapapawi sa alaala ng pagkakanulo? Hindi, sagot niya. Pero makatutulong ito para may pagbabago. Samuel, humina ako. Hindi ko sigurado kung ang pagbabago mo ay sapat. Pero kung yung paglingkod mo makakatulong sa taong nasaktan mo, baka may kabuluhan. Salamat, mahina niyang sagot. Hindi ko hihilingin ang kapatawaran mo. Basta sana bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi para sa akin, kundi para sa mga nasugatan. Tumayo si nanay at binuhat ang kamay ko. Anya, Elias, ang buhay mo ay panibagong simula. Hindi dahil wala ng sugat, kundi dahil may natutunan ka. Natuto ba talaga ako? Tanong ko, nagtatanong sa sarili. Natuto ba akong magmahal muli? Natuto ba akong magtiwala? Magtiwala ka sa sarili mo, sagot ni nanay. Ang tiwala sa iba, dahan-dahan. Huwag mong pilitin. Natunton ko ang tingin ko sa mga labi ni Samuel, ang tao na nagdulot ng lahat ng sakit. Kung tutulungan ko siya, hindi ba minsan ay nagiging mahinahon ang baryo? O baka may panibagong panganib? May panganib palaging darating, tugon ni Mang Cardo. Pero ang mahalaga, may naghahanda at may nagbabantay. Itong katahimikan, sabi ko, tumingin sa mga bituin, parang bagong simula, pero may bigat. Hindi ko malilimutan ang mga hinaing, ang iyak, ang sigaw. At hindi mo kailangang limutin, sabi ni nanay. Ang alaala ang magdudulot ng pag-iingat. Handa na ba ako? Bulong ko sa hangin. Handa ba akong harapin kung babalik si Bangkilan? Kung babalik siya, sagot ni Mang Cardo, haharapin mo siya, hindi na natatakot sa sarili mong galit. Nagkunot ang noo ko. Tila malayo pa ang araw na yon. Pero gusto kong simulan ang pagbabago ngayon. Simulan mo sa maliit, sabi ni nanay. Tumulong ka sa mga nasugatan. Magtanim muli. Alagaan ang mga nawalan. Alam ko na, sabi ko. At hindi ko ito gagawin para sa papuri. Gagawin ko dahil iyon ang tama. Diwa mo, ang sagot niya. At dito magsisimula ang pagbabagong gusto mo. Dahan-dahan akong tumayo, ramdam ang panghihina pero may tibay sa loob. Samuel, tawag ko, magsimula ka roon sa pag-ayos ng bubong ni Aling Rosa. Tapos sa bukid. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Salamat, bulong niya, may luha. Hindi ko maibabalik ang lahat, pero susubukan ko. Habang tumutulong kami, narinig ko ang mga awit ng mga kababaryo, mahina, puno ng pag-asa. Parang musika ng bagong simula, bulong ko. Ngunit hindi perpekto. Perpekto ang hindi kailangan, tugon ni nanay. Sapat na ang pagsisikap. At doon, sa gitna ng mga nalalabing abo at sugatan, nagsimula ang pag-ayos, hindi lang ng bahay, kundi ng tiwala at damdamin. Hindi nawawala ang mga sugat, ngunit unti-unting gumagaling ang mga ito, dahil may nagmamahal, may naglilingkod, at may nagbabantay. Hindi tapos ang laban, sabi ko, ngunit nag-umpisa na ang paghilom. At hindi ka nag-iisa, sagot ni nanay, mahigpit ang pagkakayakap sa aking balikat. Magsisiguro kami na ligtas ang atin, dagdag ni Mang Cardo. Magbabantay kami gabi-gabi, at magtutulungan sa pagtanom at pag-ayos. Nakangiti ako kahit may luha sa mata. CJ. Simula ngayon, ako ang kasama ninyo, hindi bilang mandirigma lang, kundi bilang taong handang magmahal at magbago. Hinding-hindi na ako babalik sa dating takot at galit. Tayo.